Hello, welcome to Chan OFW and 3K. So, pag-uusapan naman natin ngayon guys, ang ibibigay ko sa inyong tips, yung budgeting natin sa ating mga sahod. So, kailangan magkaroon tayo ng budget sa ating mga sahod bago pa man natin ipadala sa Pilipinas. Tulungan natin ang ating mga pamilya, mga anak, kung paano nila ibabudget ang ating sahod na pinapadala para meron silang guidance, meron silang yun nga guide para paano nila ano yung perang pinadala natin. Kasi ako, yan po yung ginagawa ko sa mga anak ko guys. Pinibigyan ko po sila ng mga listahan at yan po ang gagawin natin for today. Tara, samahan nyo ako. So, ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang paggawa ng budgeting sa ating mga OFW. So, kung isa kang OFW, isa kang nanay na nagpapadala ng ating mga sahod sa Pilipinas, kailangan po guys gumawa tayo ng budgeting ganito. So, ilista natin lahat ang mga expenses na gagawin ng ating mga anak. So, halimbawa, meron tayong asawa doon. Alam naman natin na ang lalaki is hindi sila marunong sa budgeting. So, talagang tayong mga nanay dapat ang magiging guide sa kanila. Mag-guide tayo sa kanila. Paano nila gagastusin ang ating sahod sa Pilipinas. Kasi hindi madaling, hindi madaling gumawa ng budgeting, 'di ba? Minsan pagdating ng pera, bigla ubos na 'yan kaagad, okay? So walang problema mauubos, pero dapat yung sahod natin sa isang buwan is nakaano yan lahat, guys, sa isang buwan. Okay? Para hindi magiging kawawa yung mga anak natin, kung saan sila kukuha, kung sakaling hindi nakakasya ang perang pinapadala natin sa Pilipinas. Okay, meron lang tayong example dito. Na sahod, kasi mostly sa iba-iba naman ang sahod natin, no? So kukuha lang tayo ng konting budgeting. So doon tayo sa pinakamababang sahod ng OFW, which is yung 20,000. Okay, so 20,000 ang pinakamababang sahod sa mga OFW nasa Middle East to, kasi yung iba lalo na sa Hong Kong, Singapore, medyo malaki-laki na, at dito din sa amin sa Turkey is malaki na rin, kaya hindi tayo masyadong nahihirapan sa budgeting kung medyo malaki naman yung sahod natin, diba? So, yung sa 20,000 doon tayo magbabase, or pwede sabihin na rin natin 25,000. Okay, so let's assume na lang kasi para maano talaga natin yung budgeting natin. So, yung sa 20,000 na ipapadala natin sa Pilipinas. So, dahil nag-share ako sa inyo last video ko na kailangan na magbigay tayo ng tithes para hindi tayo maubusan ng blessings at hindi tayo maubusan ng pera. So, kailangan dun sa sahod natin na 20,000, magbibigay talaga tayo ng tithes doon. Magbabawas tayo ng tithes na 2,000. Okay, ayan o. Ayan yung nilista ko. Okay. So, sa 20,000, ibabawas natin yung tithes na 2,000. At kung gusto mo magkaroon talaga ng pang-retirement, kasi kailangan natin kailangan natin na maglaan tayo para sa ating mga retirement tayo, mga OFW. So, 10% para sa tithes, 20% para sa ating savings, at dun sa 70% na matitira, dun po natin kukunin at dun po natin ibabudget lahat ng magiging expenses natin sa Pilipinas. Ngayon, halimbawa may asawa ka doon, or single mom ka, or may nagbabantay yung nanay mo. Okay? So, ngayon, sabihin mo sa nanay mo, or sabihin mo din doon sa husband mo na ito yung budget. Okay? So, halimbawa, sa isang pamilya, may nanay ka, nandun yung mga anak mo, 3 mga anak mo, so ilan lahat sa family? 4. Tapos kung wala naman dyan ng nanay mo, yung asawa mo naman, so, tapos may 3 kayong anak, so wag na nating kasi ang minimum lang natin na anak dito is 3. So, I hope huwag naman masyadong marami yung mga anak, kasi kung marami man ang mga anak, so anuhin na lang natin sa budget, okay? Pero yung iba-budget natin dito is yung 3 ang anak,
And yun, bali apat lahat sa pamilya. Kung nandun naman yung asawa mo, I'm sure makakatulong naman siya ng konti kahit papano sa dagdag na budget. Okay, let's just assume na apat yung pamilya mo sa Pilipinas. Halimbawa, single mom ka. Okay, kasi hindi lang ito magiging budget mo. For example, may husband ka. Kasi of course, tutulong naman yung husband mo. Magdadrive ba siya ngayon ng jeepney driver, tricycle driver, habal-habal driver, or syempre, kung may trabaho pa siya doon na iba, yung husband mo, hindi lang magiging 20,000 ang magiging budget mo. So, laki tulong. So, dahil ang budgeting natin ngayon is 20,000 lang, so, let's assume na walang trabaho. Kung may asawa ka man, walang trabaho, pero I hope hindi, no? Kasi hindi natin ito-tolerate na yung husband natin na lalaki na sa Pilipinas is hindi magtatrabaho. Kasi napakabatugan. Hoy, shout out sa mga lalaking walang trabaho dyan. Pwera na lang kung baby yung binabantayan yung anak. Siguro, ayan, may excuse kayo na hindi kayo pwede magtrabaho kasi baby yung binabantayan mo. Pero kung wala namang baby at pwede ka namang magtrabaho, kahit mag-tricycle driver, habal-habal driver, or jeepney driver, malaking tulong po yun para sa aming mga OFW na nandito nagtatrabaho sa abroad kung 20,000 lang po ang aming sahod. Okay? So, mag-budget po tayo, 20,000. Less natin yung 10% na tithes. Unahin natin yung tithes para ibalik natin sa Panginoon, para ang ibibigay naman sa atin ng Panginoon is good health, happy family, happy husband and wife, para wag magloko yung asawa mo, and then security ng buong pamilya, happiness, may peace of mind. So, kailangan magbigay tayo ng 10% na tithes sa Panginoon. At second is yung savings para sa ating retirement na 20%. So, 70% doon sa 20,000 is 14,000. Okay, mahirap yan pero kailangan nating matuto mag-budget kung wala ka man lang iba talagang wala man lang tayong ibang source of income. Okay, doon sa 14,000, so halimbawa, apat yung pamilya mo, so bumili ka na kaagad ng isang sakong bigas. Pagka tanggap ng sahod mo, sabihin mo dun sa mama mo, kung yung nanay natin ang nagbabantay sa ating mga anak, bumili ka agad ng isang sakong bigas. Okay? Para sa buong buwan na yon, doon na lang sila magtipid-tipid sa ulam. As ang importante, meron po tayong isang sakong bigas. Okay. Doon naman sa ulam, ang binudget ko dito is 4,000 to 5,000. Kasi kung sa 4,000 is ibig sabihin 1,000 bawat linggo. I know hindi po yun kasya, pero kung 20,000 ang sahod mo, wala ka na pong magagawa kung hindi mag-budget po. Kasi alam natin mahal, yes mahal, wala ka naman ng ibang pere, 20,000, so iba budget na lang natin, for 20,000 budgeting po ito ha. Tapos magbigay ka ng grocery na 1,000, pambili ng sabon, shampoo. I know maliit lang po yan, pero wala po tayong magagawa dahil 20,000 lang po ang ating sahod. So kung ano yung sahod natin, yun lang po yung iba budget natin, okay? At saka, syempre magbabayad tayo ng kuryente, budget na lang din po natin is 1,000. Tubig naman is 500. Kung walang 500, okay, sabihin natin 1,000. Okay, 1,000. Pero yung, ulitin ko, yung binabudget po natin dito is 20,000 pesos. At yung kung may nag-aaral kang mga anak, so doon magbibigay ka rin ng allowance. Pero depende, nakabase din po sa pera na binabudget natin, which is yung sahod mo is 20,000. So, sana sa mga anak na 20,000 lang ang budget ng nanay natin, wag na po tayong humingi ng sobra-sobra. Kasi kung sa Pilipinas naman, kung 20,000, nagtatrabaho ang nanay mo sa Pilipinas, medyo malaki na po yan. Huwag nyo pong isipin na abroad ang nanay at tatay, or ang nanay nyo or ang tatay nyo is kailangan nyo po ng malaking baon. Hindi po ganon, kasi kung 20,000 lang po ang sahod ni nanay at 20,000 lang po ang sahod ni tatay, is napakaliit din po nun kung iba-budget natin dahil napakamahal na po ng bilihin sa Pilipinas. So, sa 3 anak,
magtiis-tiis na po kayo mga anak kung bibigyan lang kayo ni nanay or ni tatay ng 50 allowance or pamasahe lang. I hope hindi malayo kayo sa school, kasi kung malayo sa school talagang ang dating dito is wala kayong baon or ano naman is pwede itong dagdagan ni nanay at ni tatay, pero ang budget po natin is 50 pesos po a day sa pamasahe. Kung malayo, sana malapit para yung 50 pesos is baon mo na lang. Kung malayo ka naman is dagdagan ni nanay ng 20 pesos para pang baon mo, kasi yung 50 kung pamasahe is kasya lang talaga, kasi ang allowance na binigay natin dito is 50 pesos lang isang araw para sa 3 anak. So mahirap, 'di ba? Mahirap po. Napakahirap ng ating buhay. Kaya lang mga nanay, ito po yung i-advise ko sa inyo, bigyan nyo po ng budget ang inyong nanay doon. Hindi ibig sabihin na tayo yung kumbaga naghahanap tayo ng sahod natin. Kung hindi, i-guide lang po natin sila kung saan at paano nila i-budget ang ating sahod. At ikaw mismo, alam mo, hindi yung, nagkapapadala ko lang, bakit ubos na? Magkano lang pinadala mo? Sabihin natin 10,000 lang pinadala mo, talagang mauubos yan. Ito po, budget natin is 20,000, okay? Sa ating mga anak, at meron na po dyan yung tithes at meron ka na pong savings. So, yan lang po ang kailangan po, may budgeting tayo. So, sa mga FW na sumasahod ng 50,000, mas malaki ang budget, kahit papano, lakihan nyo din naman ang budget ng pagkain, okay? So, mayroon kayo ng malaking savings niyan kung 50,000 yung sahod nyo. Marami na kayong savings niyan mapupunta, at siguraduhin ninyo na nagbibigay po kayo ng tithe sa Panginoon para po tuloy-tuloy ang blessings, ang safety ng buong pamilya, ang good health natin, ibabalik yan ni God at hindi niya tayo pababayaan at ng ating buong pamilya. So, ayan po, sana nakatulong sa inyo ang ating budgeting for today. Kailangan po marunong tayong magbigay ng budget sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas para magiging guide po nila. At ikaw mismo, nanay, hindi ka talak ng talak na yung pinadala mo is nauubos na kaagad. Dapat alam mo rin kung magkano ang mga bilihin sa Pilipinas para hindi naman panay na lang ang yung yaw-yaw. Hindi maganda rin na porkit ikaw ang nagpapadala ng pera is yaw-yaw ka na lang ng yaw-yaw sa mga anak mo, sa nanay mo or asawa na nasa Pilipinas. Kailangan alam mo din ang budget kung saan napupunta ang sahod mo. At kailangan din po, please, magbigay po tayo ng tithes para po maraming ibibigay na blessings at hindi po tayo mawawala ng pera at hindi po tayo mawawala ng blessings. Ayan po, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo sa ating vlog for today sa pagbabudget po ng ating sahod. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord, sa blessings. So, ayan, sana unahin natin po ang Panginoon. Unahin po natin magbibigay ng tithes. So, thank you and may the Lord God bless us all. Sana may natutunan kayo sa vlog natin for today. Thank you so much and may the Lord God bless us all. Bye!